number 10 up to verse number 11. Just two verses ato ang basahon karon, and I hope and pray nga dinhi sa ato ang mensahe mahimo kitang mapanalanginan. Philemon chapter 1 verse number 10 up to verse number 11. We will read this together. And hangtod matapos sugod sa verse number 10, ug hangtod matapos nato ang verse number 11. If you found it, say amen. Okay, verse number 10, ready, read. I beseech thee for my son Onesimus, whom I have gotten in my bonds, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. The title of my message this morning, From the Useless to the Blessed One. Let us pray. Our most gracious and heavenly Father, Lord, we praise you and thank you, Lord, for your faithfulness and your goodness to us. We thank you, Lord, for the blessing of coming to church. We thank you, Lord, for the passage of the scripture that we read. And I pray, the Lord, give us the understanding and open heart and open mind that ready to submit, Ginoo, sa imuhang kabubuton. Dili ang amo ang will, Ginoo, maoy matuman, kundi ang imuhang kabubuton, Ginoo, maoy matuman sa among kinabuhi. And Lord, as we continue, Ginoo, and I pray the Lord nga ikaw, Ginoong Diyos, maoy mag-glorify, Ginoo, sa among kinabuhi. Speak to us, encourage us, challenge us, pinaagi sa pagwali sa imong pulong. Kinita ng tugya pasalamatan in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Okay, please be seated. Thank you so much. From the useless to the blessed one. Gikan sa walay pulos, no, nga kinabuhi ngadto sa pagkabulahan. We see in Paul's short letter to Philemon, we met a man named Onesimus, a runaway slave who had been useless, rebellious, and unfaithful. But yet, in the mercy of God, tungod sa grasya o kaluoy sa Ginoo, he met the Apostle Paul while in prison. Iyahang na-met si Apostle Pablo. Kini nga time si Apostle Paul naa siya sa sulod sa bilangguan. And more importantly, met the Lord Jesus Christ. Iyahang na-met si Jesus Christ at this point of time. And that encounter, mga igsoon, changed everything. Nausab ang iyahang kinabuhi, nausab ang iyahang destiny, nausab ang iyahang perspective, nausab ang iyahang gitawag nga tibuok nga kinabuhi sa dihang na-encounter niya si Jesus Christ. Paul could joyfully say in the past, he was useless to you, but now he was become useful, both to you and to me. What a great blessing. What a testimony, no? Sa kinabuhi ni Onesimus, that grace transforms sa iyahang kinabuhi. Nga pinaagi sa grasya o kaluoy sa Ginoo, mao kini ang nag-usab sa kinabuhi ni Onesimus. From a failure to a follower. From a burden to a blessing. Amen? From a useless to useful. Amen? Now, and so as we look closer at the story of Onesimus, we discover the amazing stage of his transforming sa iyang kinabuhi. And this morning, di ko magalangan sa mensahe, adunay tulo ka mga butang nga ato ang tanawon karon dinhi sa kinabuhi ni Onesimus. Let us notice first of all, we see the pitiful past. A life of failure. Kinabuhi nga puno sa gitawag nga kapakyasan
nagkinabuhi siya nga walay hinungdan, walay pulos, no? Now, in verse number 10, makita nato dinhi, verse number 11, which in time past was to thee unprofitable. Which in time past was to thee unprofitable. Now, as we look back sa ato ang gitawag nga past, kung atong tan-awon ang ato ang past, ako bitaw kung akong tan-awon ang ako ang past, bati kaayo, no? Kaning ngilad kaayo. Walay ayog yun ang ato ang past before ta nga nahimong Christian. Wala joy pulos ang ato ang kinabuhi. Now, kung atong tan-aw, no, nga Onesimus, before Onesimus became a blessing, he was a burden. Okay? Before he was useful, he was useless. And his life, ang kinabuhi nga wa joy Christ sa atong kinabuhi, was one of failure, foolishness, and futility. Wa joy pulos kon ang kinabuhi nga wa joy Christ diha sa imuhang kasing-kasing. The Bible says in Mark chapter 8 verse number 36, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own souls? Unsa may kapakinabang sa usa ka tawo nga bisan maangkon niya ang tibuok kalibutan og wala niya naangkon si Jesus Christ, mahimong walay pulos ang imuhang pagkinabuhi. Niining gitawag nga kalibutan. Yes, dungganon ka, ilado ka, pero wa kay Christ imong kinabuhi, you are a miserable person. Wa jud kay luoy ang ato ang kinabuhi. Now, we see a wasted potential. Onesimus had every opportunity to serve faithfully. Daghan kaayo mga opportunity nga gihatag sa Dios kaniya nga siya mga lagad nga matinumanon ngadto sa Ginoo, but yet he squandered it. Iyang giusikan, iyang gisayangan ang mao nga opportunity nga gihatag sa Ginoo kaniya. It was a servant in a Christian home under Philemon, who was known for his faith and love. Now, in verse number 5, makita nato dinhi, hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus and toward all saints. Now, opportunity kaayo nga naa siya diha nagaalagad kang Philemon. Okay? But instead of learning godly ways, godly example, Onesimus rebelled and ran away and wasted his chance to do right. Amen? Gisayangan niya ang mao nga panahon. Just like many today. Amen? Daghan kaayong mga opportunity nga gihatag sa Ginoo kanato to serve the Lord, to serve God faithfully. But ato ang gisayangan ang mao nga chance. Amen? Ayaw sayangi. Whatever the ministry entrusted sa Ginoo kanato, God wants us to be faithful. Amen? Gusto sa Ginoo nga kita magmatinumanon diha. If you are a Sunday school teacher, if you are a song leader, if you are a choir member, if you are a young professional, if you are adults, God wants us to be faithful. Kanang sa mga butang nga gi-entrust sa Ginoo kanato. Ayaw sayangi. Samtang naapatay kahigayunan, samtang naapatay kusog, samtang makakita pa ta, samtang makalakaw pa ta padulong sa church. Okay? Ayaw sayangi kini nga panahon. Ihatag ang imong pinaka the best para diha sa Ginoo. And God will be glorified diha sa imuhang kinabuhi. Amen? Sin always make us waste what God intended for good. Hinungdan jud mo jud ang sala. Nganong dili kita makabuhat og maayo, dili kita makabuhat og mga butang nga makaglorify ngadto sa Ginoo, it is because of sin. Amen? Kining gitawag nga sala. We see a wasted potential. Number 2, we see a wrong path. Amen? He chose the path of rebellion. Self-will and sin. Gipili jud ni Onesimus. We see the Bible says in Proverbs chapter 14 verse number 12, very common verse. Siguro na-memorize ni sa uba, no?
And there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Tuo na to nga kini tama, kini husto, malipay ang Ginoo apan tan-aw day nato kapakyasan di ay. Death di ay, di ba? Ang tumoy ni ana. Muna atong makita diha nga usahay ngun ana ta. No, sa ato ang kinabuhi tan-aw nato nga kini kabubuton sa Ginoo apan dili di ay, sayop di ay. He found out that running to God, running from God always leads to ruin, emptiness and unhappiness sa atong kinabuhi. Kung kanunay kitang magapalayo diha sa Ginoo, kung kanunay kitang wala diha sa presensya sa Dios, dili gyud ta mahimong magmalipayon sa ato ang Christian life. Amen? Di gyud ta mahimong magmalipayon. Ingon ang pulong 0, draw nigh to God and He will draw nigh to you. James chapter 4 verse number 8. And Psalms 73 verse number 28, it is good for me to draw near to God than to put confidence in man. Amen? Muna nga mas maayo nga kita magapaduol kanunay ngadto sa Ginoo. Amen? Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Og siya magapaduol diha kanato. We see a worthless performance. Paul described him as unprofitable. Wala gyud pulos. In other words, his life had no lasting value. Okay? He was of no use to his master or to the Lord. That's earthly. That's sin. That's exactly what sin does sa atong kinabuhi. Wala nagamit ang iyang kinabuhi. Okay? It drains our sinfulness, our corruptness diha sa Ginoo. Walay purpose, walay katuyuan ang atong kinabuhi kun ang sala maoy maniobra diha sa atong kinabuhi. Kun walay Christ diha sa atong kinabuhi. Muna nga atong makitaan si Onesimus, many live for themselves. Amen? Not realizing that life apart from Christ is empty, unprofitable, and wasted. Kung ang atong kinabuhi, wala diha sa Ginoo. Kumusta man ang imuhang kinabuhi? Amen? Now, a disconnected branch, makita nato diha, cannot bear fruit of itself until nga ma-reattach siya diha sa mao nga vine. Amen? Kung kita dili kita naka-attach ngadto sa Ginoo, dili gyud ta mahimong productive sa atong kinabuhi. Dili gyud ta mahimong useful sa atong kinabuhi. Dili gyud ta magkinabuhi nga madaugon kung kita magpalayo diha sa Ginoo. Because the Bible says, without me, you can do nothing. Kung wala ang Dios, wala man gyud tay mahimo sa atong kinabuhi. Nga bisan unsao nato pagpaningkamot, bisan unsao nato pagbuhat og mga butang nga bisan unsa nato ka busy, kun wala si Christ magauban diha kanimo, walay pulos ang atong kinabuhi. Amen? Walay pulos ang atong kinabuhi. We see the pitiful past, a life of failure sa kinabuhi ni Onesimus. Amen? But likewise, a life muna nga atong makitaan diha nga, but thank God, the story of Onesimus wala dito na putol. Amen? Wala dito na putol ba ang iyahang kinabuhi. But makita nato diha in verse number 11, which in time past was to thee unprofitable. Take note the word kanang giingon sa pulong sa Ginoo, but now profitable to thee and to me. We see a powerful pivot, a life transform. Kanang kinabuhi nga giusab sa Ginoo, gi-transform sa Dios. Not only we see the pitiful past, but we see a powerful pivot, a life transform. Kinabuhi nga giusab sa Dios, but now
profitable to thee and to me. What a wonderful word. Usa ka kahibulungan kaayo nga pulong kanang duha ka pulong diha. But now, amen? But now, those two little words mark the turning point in Onesimus' life. Amen? They separate his old life from new life. Amen? Gibag-o sa Ginoong yang kinabuhi. His failure from his fruitfulness and his past from his purpose. Amen? Aduna na gitawag nga katuyuan ng iyang kinabuhi. Nahimo ng magbabungaho ng iyang kinabuhi. Nahimo ng useful ang iyang kinabuhi for his glory and for his honor. Amen? Muna atong makita diha the same grace. Grasya ra jud sa Ginoo no? Ang nagbag-o sa kinabuhi ni Onesimus. Mora pod ang grasya sa Ginoo nga gihatag sa Dios ngadto kang Paul sa diyang ihang na met si Jesus Christ on the road of Damascus, and that meeting sa dihang na ilhan si Jesus Christ mao kato ang nag-transform sa kinabuhi ni Onesimus. Amen? Mao katong nag-usab sa kinabuhi ni Onesimus. Mao katong naghatag og kalainan sa kinabuhi ni Onesimus sa dihang iyahang na met si Jesus Christ sa iyahang kinabuhi. We see the moment of conversion. Now, while Paul was in prison, makita nato diha, Onesimus, and I believe with all my heart nga kining ilahang pakigtagbo, kining ilahang pakigkita, it is not an accident. Dili kini ingon nga salagma, no? Dili kini ingon nga usa ka aksidente nga iyahang na-met si Apostle Paul dito sa prison. And I believe nga naagyoy purpose ang Ginoo. Amen? And if you are visitors this morning, dili gyud accident nga naa ka karon buntaga. And naagyoy purpose ang Ginoo kanimo nga ikaw kung ikaw wala pa ka nakadawat kang Jesus Christ nga imuhang personal nga manluluwas, and this is the opportunity, no? Nga imuhang dawaton si Jesus Christ nga imuhang manluluwas sa imuhang kinabuhi. It is not an accident. Dili aksidente nga naay nag-invite kanimo diha sa church. Dili aksidente nga nakakita nahatagan ka og gospel tracts. Dili aksidente. Dili accident nga naa ka karon dinhi sa church. And God has a purpose. Naagyoy purpose ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Now, sa dihang na-met ni Onesimus si Paul dito sa prison. And makita nato diha nga dili kini aksidente, it was a divine appointment through false witness. And makita nato diha Onesimus heard the gospel. Iyahang nadungog ang maayong balita and accepted Christ. Iyahang gidawat si Jesus Christ nga iyahang manluluwas sa iyang kinabuhi while si Paul nagwali dito sa prison. Naglaing-laing mga testimony sa ato ang salvation. Ako na save ko during sa first service dito sa Shanghai, Living Word Bible Baptist Mission dito sa Shanghai. O wa jud ko kalimot ato nga time, si Pastor Ray ang nagwali. That was 1995, no? Kung nasayop, 1995, 21 mi kabuok. Napagani isa dito nga Muslim nakadawat sa Ginoo. I don't know asa na sila karon. Pero mo jud to nga time, no? Ang activity ato per service. Okay? Importante na nga ato ang masulti ang ato ang personal salvation. Kung dili gani nato masulti kinsang tao nga nag-share nimo unsa asa nga lugar or unsa nga klase nga kuan ba nga imuhang na-met si Jesus Christ personally. Dili gani na nimo masulti basin siguro wala pa ka na save. Amen? Wala pa ka naluwas. Kung dili gani nimo masulti ang imuhang personal kanang testimony sa imuhang nga kaluwasan. Amen? Muna nga
makita nato diha nga nagkalaing-laing mga experiences nato giun sa ta sa Ginoo na save. Amen. Salamat ta sa Ginoo nga naluwas ta. Wala ta naluwas pinaagi sa religion. Wala ta naluwas pinaagi sa ato ang maayong binuhatan. Wala ta naluwas pinaagi sa ato ang pinaagi sa pagpamiyembro diha sa simbahan. Naluwas ta pinaagi sa grasya o pinaagi sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Amen. Paul, makita nato diha, affectionately wrote, I beseech thee for my son, Onesimus, okay, whom I have in my bonds, in verse number 10. I beseech thee for my son, Onesimus, whom I have begotten in my bonds. Makita nato diha nga, in other words, Onesimus was spiritually born again. Amen? It's not religion. Amen? It is our relationship with God. To God. Amen? Tungod sa ato ang relasyon nga to sa Ginoo. Born again. A person who received the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. Muna'y born again. Amen? Dili religion, kundi relasyon nato diha sa Ginoo. Now, makita nato diha nga makita nato sa kinabuhi ni Onesimus, gibag-o jud siya sa Ginoo. Amen? Gibag-o siya sa Ginoo. He ran away from his earthly master, but ran straight into the arms of the heavenly master, no other than the Lord Jesus Christ. Amen? That's what grace does. Amen? It reaches people whatever they are. Amen? Even in the darkest and most unlikely places, makita nato nga ang grasya sa Ginoo maugayod ang wala gigipili, no, nga pinaagi sa grasya sa Ginoo kuan nato mailhan nato ang Ginoo nga ato ang manluluwas. Wala gipili nga lugar, wala gipili nga tao, no, ang gitawag nga grasya sa Ginoo. We see the moment of conversion. We see the miracle of change. Nga makita nato ang milagro ba nga giusab sa Dios si Onesimus. The name Onesimus actually means useful or profitable. But makita nato nga wala siya nagkinabuhi diha. Amen? Wala siya nagkinabuhi diha ba? Useful, iyahang pangalan, nindot kayo, no? Useful and profitable. But wala siya nagkinabuhi diha sa iyahang gitawag nga ngalan before. But now, in Christ, he finally became what he was meant to be. Amen? Sa kinabuhi ni Onesimus. Muna nga, ang kaluwasan sa atong kinabuhi, salvation, didn't just change his status, it changed his soul. Dili lang kay ang salvation, mga igsoon, the moment when you accepted Christ as your Lord and Savior, dili lang kay giusab niya ang ato ang status sa kinabuhi, kundi giusab niya ang ato ang kalag. Amen? Ang atong kinabuhi, giusab niya. Now, makita nato diha, Onesimus, siya usa ka tawo nga nagadagan, nagapalayo diha sa Ginoo, but karon siya nagapaduol na sa Ginoo. Amen? Sa kinabuhi ni Onesimus. That's the miracle of transformation sa kinabuhi niya. When Christ enters a heart, He changed. Ang Ginoo mo usab jud sa ato ang desire, sa atong direction, sa ato ang destiny. Kung si Jesus Christ anaa diha sa ato ang kasing-kasing. Mao ni imuhang kinabuhi kaniadto. Dati palahubog ka, babaero ka, apan karon nga imuhan nana si Jesus Christ imong kinabuhi, siya maoy naghatag og kalainan, siya maoy nagtransform sa ato ang kinabuhi. Muna nga ingon ang Bible in 2 Corinthians chapter 5 verse number 17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new.
si Jesus Christ mo'y naghatag kausaban sa atong kinabuhi. And sad to say, daghan kayo no nga mga Christian nagaklaim nga sila Kristohanon pero wala nakita si Christ sa ilahang kinabuhi. Amen? Wala nakita si Christ nga diha sa ilahang pagkinabuhi. Amen? Kung nagaklaim ta nga Christian, dapat makita si Christ diha sa ato ang kinabuhi. Sa ato ang mga panulti, sa ato ang mga panaggawi, sa ato ang mga linihukan, kinahanglan nga makita si Christ diha sa atong kinabuhi. Amen? Not only makita nato diyan the mark of character. The mark of character. Paul could now say with confidence that Onesimus was profitable today unto me. What a testimony, no? Sa kinabuhi ni Onesimus. The man who was once a problem became a partner. Nahimo niyang partner diha sa ministry. Kaniadto problema kayo, pero karon nahimo na niyang partner diha sa ministry. The runaway became reliable. Amen? The worthless became wonderful sa kinabuhi. When Christ changed a person, it always shows in their attitude, in their honesty, and in their service sa ato ang kinabuhi. Makita yun. Diha kung si Christ mao'y mag-usab sa usa ka tao. Makita ang gitawag nga evidences, ang mga ebidensya nga kita luwas ta. Amen? Muna nga atong makita diha nga sa kinabuhi ni Onesimus, ang Ginoo mao'y nagbag-o sa iyahang kinabuhi. We see the powerful pivot, a life of transform, giusab sa Ginoo ang iyahang kinabuhi. Now, that Onesimus, makita nato diha, Jesus transformed. Ang Ginoo mo'y nag-transform kaniya. The life will never be the same again. Amen? Now that Onesimus had been changed by grace, his life took a new direction and purpose sa iyang kinabuhi. He was now living for himself, but for his Savior. Amen? Wala na siya nagkinabuhi para sa iyang kaugalingon, kundi para na sa Ginoo ang iyahang kinabuhi. For His glory and for His honor. Amen? And number 3, last but not the last, no? We see a purposeful present. A life of fruitfulness. Kanang kinabuhi nga mabungahon, kanang kinabuhi nga madinaugon, kanang kinabuhi nga malipayon, productive. But now he is profitable to thee and to me. What a blessing sa kinabuhi ni Onesimus. The moment Onesimus met Christ, his life took on new meaning. Mo'y naghatag og meaning sa iyang kinabuhi. He was no longer running from purpose. Amen? Si Onesimus, makita nato nga ang Ginoo na mao'y nagamando sa iyahang kinabuhi. Amen? The one who had once been a failure was now faithful. Matinumano na siya. The one who had been a thief was now trustworthy. And the one who has been a burden became a blessing. Nahimo na siyang panalangin ang iyahang kinabuhi. Ang ato bang kinabuhi, nahimo bang panalangin? Amen? Nahimo ba kitang trustworthy? Nahimo ba kitang useful diha para sa Ginoo? Nahimo bang productive ang atong kinabuhi? That's what Jesus does. He not only changed who we are, amen, but also change what we live for. Usab sa Ginoo ang iyahang kinabuhi. We see serving the master. Amen? Onesimus, makita nato diya, makita nato, he found a new focus. Ang iyang focus to serve the Lord through serving others. Buo lang ang pag-alagad sa Ginoo o ang pag-alagad ngadto sa uban.
Naa na siya bag-o nga focus sa iyang kinabuhi. Paul called him profitable, not because of his skills, but because of his spirit. Amen? Nga gibag-o sa grasya sa Dios. O siya nahimong servant, nahimo siyang siya na ang nagapangalagad. Siya na tong tao nga nagapangalagad ngadto sa uban. Amen? Gusto man nato nga kita'y alagaron. Gusto sa Ginoo nga kita ang mga lagad, no? Kita ang mga lagad, serving others. Amen? The Lord Jesus Christ is our greatest example. Amen? Siya nagapanghugas gani siya og mga tiil sa iya mga tinun-an kana trabaho na sa mga servant. Amen? Sa slave. But gihimo na ni Jesus Christ, no, ang pagpangalagad ngadto sa uban. Siya worthy, he is worthy of our kanang gitawag nga paghimaya. Siya worthy nga ato ang simbahon. Siya worthy ang ato hatagan og dungog, but atong makitaan siya na hinuon ang nagapangalagad. Amen? And God wants us, kitang mga Kristohanon nga gusto sa Ginoo nga kita mga lagad usab diha sa Ginoo o ngadto sa uban. We see not only serving the master but supporting the ministry. Amen? Sa kinabuhi. And makita nato diha nga sa kinabuhi ni Onesimus, it wants to help, it wants to bless, to give, and to serve sa kinabuhi ni Onesimus. Supporting the ministry. Paul said, Onesimus had become profitable to me. That means he was a comfort to me and a help to the Apostle Paul in his change, di ba? Nahimo niyang kaabag, nahimo niyang partner, nahimo niyang kaning gitawag nga katambang diha sa ministry si Onesimus. Dili siya nahimong pabugat kundi nahimo siyang blessing ngadto kang Apostle Paul. The runaway slave now standing beside the great Apostle Paul as a fellow worker, no? Pakita nato sa kinabuhi ni Onesimus. What a turnaround. Amen? Sa kinabuhi ni Onesimus. The man who had run away from responsibility and made him a supporter. Nahimo siyang supporter diha sa ministry. Amen? And not only we see the supporting the ministry, but we see the shining as a model. Nahimo siyang modelo, no? Nahimo siyang example. Nahimo siyang panig-ingnan si Onesimus. Onesimus' life became a living testimony of God's transforming grace. Mao joy nag-usab sa kiyang kinabuhi. Now, sa atong kinabuhi, sometimes sa atong kinabuhi, no, nga adunay mga butang sa atong kinabuhi nga dapat natong itugyan ngadto sa Ginoo. I-surrender ngadto sa Ginoo. Amen? What a journey sa kinabuhi ni Onesimus, from useless to useful, from slave to servant, from sinner to saint. That's the story sa kinabuhi ni Onesimus. Apan makita nato diha sa kausaban ni Onesimus, ang nag-usab sa kinabuhi ni Onesimus, maura gihapon ang grasya o ang kaluoy sa Ginoo nga mousab kanato karon. Amen? Ayaw tuguti mga igsoon nga mugawas ka na niini nga simbahan nga wala kay himuon nga desisyon diha sa Ginoo. Ayaw tuguti nga magpabilin lang kang ingon anak. Tuguti nga ang Dios maoy mando, maoy magbubuot sa imong kinabuhi. And gusto sa Ginoo nga imong kinabuhi mahimong magamit alang diha sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? So if you feel like you failed
makita nato remembered Onesimus. God can rewrite your story. He can turn your uselessness into usefulness, your failure into fruitfulness, and your past into a powerful testimony of His grace and mercy. Amen? Let Him change you from the useless to the blessed one. Amen? Karong buntaga mga igsoon, simple lang kayo ang mensahe kung imong nasabtan. Ayaw tuguti na nadungog nimo ang pulong sa Ginoo, na panalanginan ka, and nakita nimo nga ang Dios nakikistorya kanimo karon. And paghimo og desisyon diha sa Ginoo. Or basin ang imong kinabuhi, ang nagkinabuhi ka sa gitawag nga kapakyasan. Gusto sa Ginoo nga ang imong kinabuhi, magkinabuhi ka diha sa gitawag nga kanang gitawag nga madaugon nga kinabuhi. Kanang kinabuhi nga mabungahon, productive nga kinabuhi. And siguro ang imong kinabuhi karon wala ka nagbabungahon, itugyan ngadto sa Ginoo. Naay mga butang nga dapat natong isurrender ngadto sa Ginoo. Basin adunay mga sala nga nadiya sa tong kasing-kasing nga wala ang Ginoo nalipay. Why don't you come? Itugyan nato sa Ginoo ang tanan. Amen? Ang tanan natong mga anaa diha sa atong kasing-kasing nga mao'y nakahinder sa ato ang pagpangalagad diha sa Ginoo. From the useless to the blessed one. Amen? And basin adunay part sa ato ang mensahe karon nga nagkulang ka, duol sa Ginoo. Amen? Duol sa Ginoo. Shall we all stand up please? Mag-pray ta. Our most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you so much, Lord, for speaking to us. Salamat sa imuhang pulong and the life of Onesimus. And thank you, Lord, for your grace, your mercy, nga mao'y nag-usab, nag-transform Ginoo sa among kinabuhi. And I pray the Lord nga kini nga mensahe karon nga kini mahimong tinuod, mahimong meaningful sa among kinabuhi. Tabangi kami Ginoo nga among kinabuhi, Lord, mahimong masentro diha sa imuhang will, and dili ang amo ang will Ginoo mao'y masunod, kundi ang imuhang will Ginoo mao'y masunod sa among kinabuhi. And Lord, I pray bisan na Ginoong Dios sa invitation karon, ikaw Ginoong Dios makig-istorya ka namo pinaagi sa imuhang pulong. And kung aduna may mga pagkulang namo diha kanimo Ginoong Dios, pasayloa kami. Panalangin ni Ginoong Dios ang tanan nga mga desisyon nga pagahimuon karon. Ikaw Ginoong Dios mao'y mag-glorify. Samtang duko no imong ulo, nagatindog ka diha, ako tawag ko Pastor Ray sa